And habang isip pa sila, no? Ayan po. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa po sa atin. And nakakatuwa naman po, no, dahil hindi lang po ilan na bagong mukha yung nakikita natin. Meron na tayong mga new faces again dito po sa atin pong bahay-sambahan. And kami po ay natutuwa. Welcome po sa inyo. Natutuwa po kami na nakasama po namin kayo ngayong araw na ito dito po sa tahanan ng ating Panginoon. Ayan. So, before po tayo mag-start ng ating pong message, may question lang po ako sa inyo. Ano po yung mararamdaman natin kapag dumating sa punto na meron tayong pinahiram na gamit sa isang tao, tapos yung ginawa ng taong yun, hindi niya inilagaan yung gamit na yun na pinahiram natin sa kanya? Ano po kaya yung mararamdaman natin? Magagalit? Ano ba? Maiinis? Mawawala ng tiwala? Madidisappoint? Okay. Ako? Ha? Sakali. Huwag naman. Ayan. Sige po. So, bakit ba natin yung tinanong? Kasi, isang bagay po bilang isang Kristiyano na dapat natin na hindi kinakalimutan, that our life does not belong to us anymore. Yung buhay po natin bilang isang lingkod ng ating Panginoon ay hindi na po ito para lang po sa atin. Kundi ito po ay sa ating Panginoon na. At ito po ay pag-aari na po ng ating Panginoon. So bilang isang lingkod po ng ating Panginoon, isang response o isang bagay na karapat-dapat po natin gawin ay may maglingkod po ng may integridad at kabanalan. At yan po yung pag-aaralan natin ngayon. Na bilang isang lingkod ng ating Panginoon, bakit nga ba natin kinakailangan na mamuhay ng may integridad at kabanalan? At i-assess din po natin this morning kung tayo nga ba talaga ay tunay na lingkod po ng ating Panginoon. But before we start po, tayo po muna ay manalangin po sa ating Panginoon. Lumapit po tayo po ay humingi ng gabay sa ating Panginoon. So let's pray po mga kapatid. Our gracious Heavenly Father, we ask, Lord God, na samahan niyo po kami sa umaga pong ito. Tunay nga po, Lord, na kausapin niyo po kami, Lord, through your word, Panginoon. At patuloy niyo pong buksan ang aming mga puso at isipan sa mensahe po, Lord God, na aming pong pag-aaralan. Lord, we know, Lord God, na hindi po namin kayang mabuhay nang wala po kayo sa aming buhay. Kaya po sa oras na ito, Lord, tulungan niyo po kami, Lord, na mas maintindihan po namin, Lord God, na kami po ay inyong pag-aari na po. At kami po bilang inyong mga anak, Panginoon, ay dapat po, Lord God, na mamuhay po ng naaayon sa inyong kagustuhan. Kaya po sa oras po nito, Lord, we pray, Panginoon, na samahan niyo po kami, samahan niyo po ako, Lord, nawa lahat po ng mensahe, Lord, lahat po ng mga bagay, Lord, na lumabas po sa aking bibig, ay maging kapurihan po sa inyong dakilang pangalan. Salamat po muli, Lord. We honor you, we praise you in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Okay? So ngayon po umagang to, mga kapatid, para po sa mga bago lang po, meron po kasing theme or tema po ang church ng CFI. So this CFI Commonwealth Church po ay meron po tayong theme na tinatawag po na Call to Serve God with Excellence. So ito po, ang main purpose po for the whole year 2026 ay kung paano nga ba mamuhay ng kung paano po tayo magsiserve sa ating Panginoon ng may kagalingan. Yung hindi lang po basta-bastang paglilingkod, kundi paglilingkod po na may excellence po sa ating mga ginagawa. And this May po, ang theme po natin ay tinatawag po na Serving God with Holiness and Integrity. Okay, so ngayon po, ito po ay makikita natin sa Book of Titus, chapter 2, verse 7 to 8. So pwede pong paki-flash ng atin pong, ayan. Ulitin ko lang po, basahin po natin. So sabi dito, sa lahat ng mga bagay ay ipakita mo na ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa. At sa iyong pagtuturo ay ipakita mo ang kawalan ng kapintasan, ang pagiging seryoso, at magsalita ka ng madaling maunawaan na walang kapintasan, upang ang kalaban ay mapahiya dahil walang masamang masasabi laban sa atin.
So to further understand po yung ating pong message ngayon, pag-aralan muna natin kung sino po ba yung sumulat ng Book of Titus or Tito sa Tagalog. Sino yung sinulatan and ano po yung purpose ng nagsulat na to? So yung Titus po, tinatawag po itong Book of Epistle or in layman's term mga kapatid, tinatawag po itong liham or letters. Kasi bakit po? Kasi pero ang Titus po or ang libro po ng mga liham, hindi lang po ito basta-basta sulat. Kundi ito po ay naglalaman ng mga turo about sa faith, layunin or gabay sa mga apostol na nagkakaproblema sa kanilang mga churches na hinahandle, gabay sa pananampalataya upang lumago yung bawat Kristiyano na pinatutungkulan ng mensahe. At ito po ay may tema na formal, seryoso, at para sa mga specific na tao lamang po at organization. So going back po, sa book ng Titus po, ito po ay isang maikling liham lamang po na isinulat po ni Apostol Pablo. We know that Apostle Pablo is the greatest apostle na nakatalaga po sa ating mga hentil. At yung mga hentil naman po ay ito po yung mga tao na hindi original na pinili ng Diyos. Kasi po ang talagang pinili niya ay ang bansang Israel at ang mga Israelita. So, ito po, si Apostol Pablo po ay nagsulat po kay Titus. Sinulat niya po ito kasi si Titus po ay kanyang dinisipulo na isang pastor. Okay? Pastor po siya at siya po ay dinisipulo ni Apostol Pablo. And ang mission po ni Titus ng mga panahon po na to ay mag-organize and lead at i-lead po yung church ng Crete. So isinulat niya po ito, nagsulat po si Apostol Pablo ng panahon na to sa bilangguan mismo. Okay? Imagine niyo po yun, dumadating sa punto na nasa kulungan na po siya. Eh hindi siya kinulong dahil sa may kasalanan siya, kundi kinulong siya dahil sa pag-share niya ng gospel. Kinulong po siya kasi maraming against doon sa kanyang paniniwala o pananampalataya. At ang ginawa po niya, nagsulat pa rin siya at ginagabayan niya pa rin yung mga tao na kanyang dinidisipulo o tinuturuan kahit po nandun siya sa ganong klaseng sitwasyon. Okay? So si Titus po, mga kapatid, isa rin po siyang hentil pero isa po siyang Greek. So yung lahi niya po, nasa lahi po siya ng mga Greek at naging Christian siya nung panahon na nagmi-ministry po si Apostol Paul. Ayan. Si Apostol Paul po kasi mga kapatid, hindi siya nagtatagal sa isang church. Bale, ang mission ni Apostol Paul is magplanta lang po ng iba't ibang churches, magtayo ng mga iba't ibang Christian church sa bawat lugar po na kanyang pinupuntahan. Tapos ang gagawin niya doon, kapag nagtayo siya ng isang church, mag-iiwan siya doon or magtitrain siya doon ng pwedeng maging pastor. Hanggang sa lumipat siya. Kaya doon po nagsimulang kumalat yung Christianity. Ayun. So, nung time po na to, si Titus po, hindi lang po siya basta-bastang pastor na inilagay po doon ni Apostol Pablo. Kasi po, tinatawag po si Titus bilang isang spiritual fixer. Ang pangit ng word na fixer, no? Pero tinatawag siya na spiritual fixer or troubleshooter ni Apostol Pablo. Maaaring hindi tayo familiar sa name ni Titus, pero napakalaki po ng role ni Titus dito nung panahon na to sa mission po na ginagawa ni Apostol Pablo. And at this time po, mga kapatid, ang ginagawa niya, yung character po kasi ni Titus is matapang siya, matatag siya. Kaya yung mga makukulit na yung may mga problema sa mga churches nila, yung mga simbahang magulo, may crisis, o may mga matitinding away, siya yung pinapadala kasi siya po yung nag-aayos. Natututo yung mga tao na maging disiplinado dahil po nagagabayan sila ni Titus. Yun po siya. So meron pong dalawang tinitrain dito si Apostol Pablo, si Titus po at si Timothy. Si Titus po, mas matanda nga lang siya kay Timothy kasi si Timothy po ay youth pa lamang po siya. Pero yung pagkatao nila, ang madalas po ang pagkatiwalaan ni Apostol Pablo sa mga gawain ay si Titus po mismo. So going back mga kapatid, dahil po subok na yung katatagan at tapang ni Titus, sa Corinto, iniwan po siya ni Apostol Pablo sa Crete. Okay? Yung ito pong book na to, sinulat to kasi pinamunuan na po ni Titus yung simbahan po ng Crete. And yung Crete to, yung lugar na yun, malaking isla po siya sa gitna ng dagat. Okay? Malaking isla po siya sa
gitna ng dagat at yung mga tao po dito, sanay sila sa culture na ligaw sila. Sanay sila sa culture na mahilig silang mandaya at wala po silang mga disiplina. Yung simbahan doon, mga kapatid, bago pa lang siya kaya wala siyang maayos na leader. Imagine ninyo yung bagong church na tinayo na hindi sila sanay sa salitang disiplina. Ganun po mismo yung church ng Crete. Bakit ba pinadala ni Apostol Pablo doon si Titus? Kasi po meron siyang misyon. At yung misyon po niya ay ayusin ang leader sa bawat lungsod. Sa pamamagitan po ng pagtatalaga ng elders or pastors. Pangalawa naman po, supilin niya yung maling turo sa pamamagitan ng tamang doktrina. So at this time mga kapatid, tulad po ni Timoteo, si Titus din po ay mas bata kay Apostol Pablo. And alam naman natin, even hindi lang sa kultura ng Crete, pati sa kultura sa panahon natin ngayon, kapag ikaw ay bata ka, hindi mo pwedeng disiplinahin yung mga mas matatanda sa'yo. Kasi magmumukha siyang pagkabastusan. Diba? Kaya sumulat po si Apostol Pablo kay Titus na ang solusyon upang pakinggan ka ng mga tao na mas matanda sa'yo ay hindi para maging matapang ka, hindi yung takutin mo sila, kundi ang gawin mo ay dapat magpakita ka ng example na may ng pagiging servant na may integridad at kabanalan. Parang sinabi dito ni Apostol Pablo kay Titus na huwag mong ipakita sa kanila na magaling ka lang sa theology. Huwag mong ipakita sa kanila na mas may alam ka sa Bible. Hindi ganun. Kasi para magdisiplina sila at makasunod sila at magkaroon sila ng tiwala sa'yo, kailangan makita nila na maayos yung pamumuhay mo. Anong saysay na marami kang alam sa Biblia kung hindi ka naman namumuhay ng ayon sa kagustuhan ng Diyos? Walang saysay mga kapatid na tayo po ay alam natin yung mga Griego, alam natin yung mga Hebrew words na yan, lahat ng mga words na yan na kung ano-ano, malalim ka nga sa pagkakaalam sa Biblia pero hindi mo naman ito na isa sa pamuhay. Kaya po at this time mga kapatid, yun po yung sinabi ni Apostol Pablo. At bilang tayo naman po mga kapatid ay servant po ng ating Panginoon. Kapag ba sinuri into the lens ang ating pamumuhay? Kapag ba tayo ay nasa tahanan natin, nasa mga school natin, kapag ba tayo ay nasa community natin, nakikita pa rin din ba sa atin ang pamumuhay ng may integridad at kabanalan, kagaya po ni Titus? So bago po natin pag-aralan ang utos ni Apostol Pablo kay Titus, kailangan muna nating suriin ang ating katayuan sa harap mismo ng Diyos. Bakit po? Ang antas ng integridad natin ay nakadepende sa kung paano natin tingnan yung ating pong sarili sa harapan ng Diyos. So meron po tayong dalawang bagay na i-define. Volunteer versus being servant of God. Dito natin titingnan. Kasi maraming mga tao na sinasabi nila na volunteer ako sa church. Nag-volunteer ako dito volunteer ako sa church. Pero wala pa akong narinig na tao na nagsabi na servant ako. Maaring meron lang sigurong iilan kasi naiintindihan nila yung meaning ng servant. Pero sa oras na ito, sa mga tao na nagsasabi noon that we are really a servant of God, pag-aaralan natin kung i-assess natin talagang mabang servant tayo o baka volunteer lang po tayo. Okay? So, ang pundasyon po ng ating integridad. Sa point 1 natin mga kapatid, sabi dito, ang volunteer po ay naglilingkod base lamang sa sarili niyang kagustuhan at bakanting oras. Kung ikaw yung isang Kristiyano na para ka lang tumutulong sa isang project or activity, kontrolado mo pa rin yung oras mo, ibibigay mo lang yung vacant time mo para sa Lord. Tapos kung busy ka na, hindi ka na available, hindi ka na magsiserve. Nandito ka pa po sa volunteer mindset. Ang volunteer po, ang nasusunod pa rin ay ang kanyang sarili. Siya ang pumipili kung kailan siya sasali sa project na gusto niyang salihan.
ano yung posisyon na gusto niya, at kailan niya gustong huminto sa pagsiserve. Madalas sa mga volunteer ang mindset, mga kapatid, natural lang po sa kanila na mag-abang ng pasasalamat. Kasi nga volunteer, binibigay nila yung vacant time nila, yung bakanteng oras nila sa Lord. Ganun yung mangyayari. Kaya madalas, kapag hindi na-appreciate, madalas kapag nakakaramdam ng pagod, kapag nagkakaroon ng conflict inside the church, ang nagiging response, ayaw na. Ayoko na mag-input dyan. Hindi naman ako napapansin. Ayoko na pala mag-serve dyan kasi wala namang pakialam yung mga tao dyan. That's the thinking ng mga volunteer mindset. But the servant of God, mga kapatid, ay ito po ang sinasapamuhay. 2 Corinthians 5 verse 17. Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao at binago na siya. Salmo 24 verse 1, ang buong mundo at ang lahat ng naririto ay pag-aari na ng Panginoon. Ang buhay po ng isang servant of God, mga kapatid, siya po ay naglilingkod dahil ang buong buhay niya ay pag-aari na po ng Diyos. Ang isang lingkod ng Diyos ay wala na pong ibang amo, kundi si Jesus lamang. Yung salitang ginamit sa Biblia po dito ay dulos. Na ang ibig sabihin po, mga kapatid, isang taong binili na at tinubos ng dugo ni Kristo. Kung ikaw ay servant ng Diyos, dapat ang mindset na po natin ay ganito. Ang buhay ko at oras ko ay hindi na sa akin. Kasi ito po ay pag-aani na ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ikaw ay may servant mindset ka, yung paglilingkod mo ay hindi lang po tuwing linggo. Hindi ka lang po Sunday Christian. Okay? Kundi, ito po ay lifestyle na po natin. Gagamitin mo yung leave mo sa trabaho to join the church activity. You will sacrifice your time, your effort, your money to be involved and get involved sa loob ng church. That's the mindset of a servant of God. Hindi ang church ang mag-a-adjust sa'yo, kundi ikaw mismo ang mag-a-adjust para makapaglingkod ka. At ang nasusunod dito, mga kapatid, ay hindi na po yung sarili mo. Ang nasusunod na dito ay ang Panginoon. Kung ano yung inutos ng Panginoon sa'yo, madali man ito, mahirap man ito, gagawin mo pa rin. Marirecognize ka man o hindi, okay lang. Kasi ginagawa mo to para sa Lord. Susunod ka pa rin kahit walang-wala ka na. Kasi bakit? Kasi yung paniniwala mo, this life that I have right now is not mine. Sa Lord na ito. Kaya ibibigay ko ito at ipapagamit ko ito sa Panginoon. I will do everything for the glory of God. Ganyan po ang thinking ng isang servant of God. For example, in terms of job, hindi ka basta-basta pipili ng trabaho na alam mong ilalayo ka sa Panginoon. Ang mindset ng servant of Christ, mga kapatid, pipili siya ng trabaho na hindi makakasagabal sa paglilingkod niya. Bakit? Kasi po hindi niya nabuhay ito. Hindi niya nabuhay yung kanyang sinasapamuhay. Kundi ito po ay binigay niya na sa Diyos. At hindi siya umaasa ng recognition. Pag servant of God ka, hindi ka aasa ng recognition sa tao. Kasi ang laging mindset mo, yung sabihin sa'yo ng Diyos na magaling at tapat at mabuting lingkod, mas inaantay mo na papurihan ka ng Diyos kaysa ang magbigay sa'yo ng papuri ay ang tao. Mapansin ka man o hindi, magpapatuloy ka. Ma-acknowledge ka man o hindi, okay lang. Kasi hindi mo kukunin yung glory na para sa Lord. Lahat ng mga recognition, ma-appreciate ka man ng tao, lahat ng mga recognition na makukuha mo, hindi mo yung dadalhin sa sarili mo. Kundi lahat patungo kay Kristo. Glory to God.
Hindi ako magiging magaling kung hindi dahil sa Kanya. Or parang sasabihin mo, hindi naman ako magaling, pero yung Diyos yung kumilos dito. Ganon kasi ang thinking ng isang servant of Christ. Wala na sa'yo yung glory. Nasa Lord lahat ng glory. At kapag nagka-problema inside the church, mananatili ka. Kahit nakakapagod. Even if may tao na nakakonflict ka inside the church. Hindi yung taong yun na nakakonflict mong titingnan mo. Kundi ang titingnan mo ay yung paglilingkod mo sa Diyos. Bakit? Dahil hindi ka naman naglilingkod para sa tao, kundi naglilingkod ka para sa Diyos. Bakit ba natin dinidefine itong mga bagay na to? Kasi kailangan natin maintindihan na una, hindi pwedeng part-time lang po yung integrity. Bilang anak ng ating Panginoon, bilang lingkod ng ating Diyos, we have to remember that we are not living for ourselves anymore. We are living for the glory of God. Ownership na tayo ng Lord eh. Pag-aari niya na tayo. So wala na tayong karapatan dapat sa buhay na to, kundi lahat to ibibigay natin para sa Diyos. Okay? Number 1, bakit natin kailangan i-define? Sabi ko nga po, hindi pwedeng part-time lang po yung ating integridad. Yung problema kasi kapag volunteer po ang mindset natin mga kapatid, iniisip mo na yung buhay na meron ka, sa'yo pa rin. Kaya nang madalas naririnig natin yung word na may body, may rules. Aking buhay to, kung ano gagawin ko sa buhay ko, akin lang to. Ganun kasi ang thinking ng mga volunteer. Kaya madalas, ganito din ang ginagawa nila. Kapag nasa church ako, banal ako. Pero kapag nasa labas ako, hawak ko na ang sarili ko at pwede ko nang gawin ang gusto ko. Kaya ang ending, nagkakaroon po ng dalawang klase ng pamumuhay. Banal sa church, pero pag nasa labas, iba ng klase ng tao. That's the problem of the volunteer mindset. Pero kung ang mindset natin ay servant mindset na meron tayo, iisipin natin na wala kang pag-aari. Dahil binili na ni Kristo yung buhay na meron tayo, mga kapatid. Yung integridad natin, hindi siya parang switch na on and off. Yung integrity mo, alam mo na hindi ka lang dapat banal kada Sunday. Alam mo na dapat everyday nagiging banal tayo at may integridad tayo kahit nasa dilim pa tayo. Okay? Tandaan natin mga kapatid, ng integridad ay hindi po siya isang jacket na isusuot mo lang kapag kailangan mo. Pero kapag tapos na, huhubarin mo na siya. Malinaw ba to mga kapatid? Pangalawa po, bakit natin siya kailangan i-define? Because we have to understand na ang kabanalan po ay higit pa sa pagtulong. Ganito, yung problema po sa volunteer mindset, mga kapatid, nakatutok ito sa activity. Ay, Sunday service, tutulong ako. Ganito ang mindset ng volunteer ha. Sunday service tutulong ako kasi may gawain sa church. Okay? So, hanggang nagagawa niya yung trabaho niya, maayos yung PowerPoint niya, nakakatugtog siya ng maayos. Okay? Natapos niya yung preaching niya or yung devotion niya, yung task niya for that specific day, feeling niya, tapos na. Okay na ako, natapos ko na. So, ang volunteer mindset, ang tutok nito, activity. Basta matapos yung activity, tapos na yung task ko. But when you are a servant of God, mga kapatid, nakatutok ka mismo sa Master. And the Master is Jesus Christ. So, ang pagiging banal mo, dahil alam mo na banal yung Diyos, okay? Alam mo mismo na hindi mo pwedeng hawakan yung mga bagay na sagrado, na may nakatago kang kasalanan. Ang holiness, mga kapatid, nangangahulugan po na ibinubukod natin yung sarili natin mula sa dumi ng mundo para maging kapaki-pakinabang tayo sa harapan ng Diyos. Kasi minsan, tayong mga tao, ang akala natin, okay lang naman kahit mabuhay ako sa kasalanan, bumabawi naman ako sa pag-volunteer sa simbahan.
Okay lang na hindi ko bitawan tong ganitong kasalanan ko. Kasi nag-volunteer naman ako pag Sunday, ina-assign pa rin ako ni Ate Kate dito. Ina-assign pa rin naman ako dito ni Pastor kasi kahit may kasalanan ako. Diba? Pero lagi natin tandaan mga kapatid, na bilang isang servant ng Diyos, kailangan po yung kabanalan natin, hindi siya on and off. Kundi nagpapatuloy po tayo na maging banal kahit wala tayo sa loob ng church. Pangatlo, bakit natin kailangan itong i-define? Para maalis natin yung karapatan natin versus the biyaya na meron tayo. Kasi ang volunteer mindset, mga kapatid, dahil pakiramdam mo, nag-volunteer ka dahil pakiramdam mo may ambag ka. Kaya madali sa atin na magkaroon ng entitlement. Kaya kapag tinatama na tayo ng pastor, tinatama na tayo ng mga leaders natin, pwede tayong magtampo. Tapos ano yung sasabihin madalas kapag volunteer ang mindset? Nag-volunteer na nga lang ako, tapos sisitahin pa ako. Huwag na lang ako mag-serve. Ganon ang thinking minsan. Pero kapag ikaw po ay isang servant ng Diyos, iniisip mo na wala ka na pong karapatan. Okay? Wala ka ng ibang karapatan, kundi sumunod sa iyong amo. Kaya kapag tinatama ka ni pastor, natatama ka ni leader mo, iisipin mo na kailangan mong magpakumbaba. Kasi bakit? Kasi yung way nila ng pag-correct sa'yo, it is their way para mas lumago ka. Ganun na yung mindset mo. Hindi mo na iniisip na they are your enemy. But ang thinking ng servant of Christ, diba? Ang thinking po nito, mas magpakumbaba at hindi magalit sa mga tao na nagko-correct sa kanya. At ito yung pinakahuli mga kapatid. Bakit natin siya kailangang i-define? Kasi po ang volunteer, ang accountability lang po ng isang volunteer, sa leader lang, sa pastor lang, o sa church. But the servant of God, ang kanyang accountability ay diretso po sa Diyos. Kaya nabibuild sa isang servant of God yung fear of the Lord. Kaya ka natatakot na magkasala kasi nakikita mo na nakikita ng Diyos lahat ng mga bagay. Kasi alam mo sa sarili mo na hindi ka pwedeng maging on and off Christian. Nagde-develop sa'yo yung fear of the Lord. And fear of the Lord is ano po yung sinasabi dito, paggalang po sa Panginoon. Kaya ayaw mong magkasala kasi gusto mong galangin yung Diyos. Ganun na yung thinking mo. Hindi dahil sinabi ng pastor, hindi dahil sinabi ng leader. Kaya ayaw mong magkasala at umiiwas ka sa kasalanan kasi yun yung paraan mo para irespeto yung Diyos. Mga kapatid, tandaan natin, we are already bought. Binili na po tayo ng dugo ni Kristo. Hindi po madali na tubusin tayo. Yung ginawa ng Diyos dahil sa sobrang pagmamahal niya sa atin ay hindi po basta-basta. Walang tao na kayang mamatay para sa isang makasalanan. But because God loves us so much, pinili niya tayo ng kanyang mismong dugo at tinubos niya tayo. Ano po yung pinaka-best thing na gagawin natin sa buhay natin? Mabuhay tayo bilang isang lingkod ng ating Panginoon. Dapat hindi na po may body, may rules ang ating pong thinking. Dapat po, lagi natin itanong sa ating mga sarili, paano ko ba paano ko ba mag-glorify yung Lord sa pamamagitan ng buhay ko? Paano ko ba mapaglilingkuran ng Diyos habang nagtatrabaho ako? Paano ko ba mapaglilingkuran ng Diyos habang ako ay nag-aaral? Paano ko ba mapaglilingkuran ng Diyos sa loob ng tahanan namin? Dapat ganun na po. Dapat lahat na po ng mga ginagawa natin, mga kapatid, ay nakatungo na po sa kung ano yung ikakaligaya ng ating Panginoon at hindi po ng ating sarili. Okay po. Okay lang po ba tayo? Alam niyo, ang hirap kasi, sa totoo lang. Kasi kahit ako, nung time na to, ayoko talagang mag-preach. Sinabi ko na to. Kasi wala naman akong karapatan na mag-preach. Kasi nung binabasa ko yung message, sabi ko, Lord, ang hirap pala maging Kristiyano. Ang hirap maging Christian kasi parang ang daming requirement. Parang kailangan ko ba, Lord, maging perfect?
Pero isang bagay yung sinasabi ng Diyos. Yung kabanalan, hindi siya patungkol sa pagiging perfect. Kundi ito yung patuloy na pagsunod mo sa Kanya despite all of your imperfections. At yung pagtatry mo na umalis sa sitwasyon na meron ka. Yung hindi ka nag-enjoy sa kasalanan. Kundi mas gusto mong mapapurihan ng Diyos sa buhay mo. Kahit nadadapa ka, babangon ka. Okay. So, hindi yun yung topic natin, mga kapatid. Pero, yun nga po. Ngayon, balik tayo dito. Sorry na. Bakit natin kailangan siyang i-define? Kasi po kailangan nating tandaan na ang volunteer, lahat po tayo, kaya nating i-offer yung skills natin. Magagaling na, lalo mga kabataan ngayon. Sobrang gagaling nyo. Yung mga skills na meron kayo. Mas magaling pa nga kayo sa amin eh. Diba? Ang dami nyo ng mga kaya na hindi namin kaya. Diba? Pero, mga kapatid, tandaan natin that as a servant of God, dapat alam natin na hindi lang basta skills yung dapat nating ino-offer. Kundi bilang isang servant ni Christ, hindi lang basta talent and skills, kundi yung totoong paglilingkod sa pamamagitan ng surrender our life to Him. Live in integrity. And magkaroon tayo ng kabanalan sa ating mga buhay. Ngayon mga kapatid, meron pong inutos si Apostol Pablo na apat na bagay kay Titus na dapat niyang gawin. Na dapat siyang magkaroon ng integridad at kabanalan sa apat na bagay po na ito. So una mga kapatid, kailangan daw ni Titus na magkaroon ng integrity and holiness sa pamamagitan po ng ating actions. In Titus 2 verse 7a, basahin po natin. Sabi dito, sa lahat ng mga bagay ay ipakita mo na ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa. Yung uliran po na sinasabi dito, mga kapatid, ay ang ibig sabihin po nito in Greek ay typos or kupos. At ito po, ang sabi dito, ikaw ay isang uliran, pakibalik na lang po. Ayan. Pakibasa nga po yung simula. Ano pong sabi dyan? Anong sabi dyan? Sa lahat ng bagay. Sa lahat ng mga bagay, dapat ay tayo ay maging uliran ng mabubuting gawa. So yung sinasabi ko dito na uliran, ito po siya. Next po. Thank you po. Ayan. So yung typos po na tinutukoy ko dito mga kapatid, ito po yung tatak, yung seal po. Alam niyo yung selyo, na kapag itinatatak mo siya, nagagaya siya. Ibig sabihin yung seal na to, ayan, molde po siya. Ibig sabihin po nito mga kapatid, na yung buhay ng isang Kristiyano na pag-aari ng ating Panginoon ay maging sapat at malinaw at banal upang kung ito man ay maging model sa ibang tao, mahuhubog sila sa kabanalan. Ang tanong mga kapatid, kapag ba nakikita ng mga tao yung buhay po natin bilang isang Kristiyano, ano ba yung nakikita nila? Kapag ba ginaya tayo ng isang tao, mabuti ba yung magagaya nila? Ano kaya yung magagaya nila sa atin? Diba? And dito po, alam ko po na hindi lang po ito sinabi kay Titus, kundi bilang isa pong lingkod ng ating Panginoon. Sinasabi lang po dito na dapat whether you are in a private place or public places, mga kapatid, whether mamimili ka ng course mo, pagpili ng magiging asawa mo, what we do in our idle time, what job to choose, lahat po yan ay sakop ng utos na dapat makitaan po ng integridad. Sabi dito, sa lahat ng bagay, dapat tayong makitaan ng mabubuting gawa. At yung mabubuting gawa na sinasabi dito mga kapatid, dito po natin mapapakita na tayo po talaga ay tunay na lingkod ng Diyos. Linawin ko lang, kasi baka ma-misinterpret. Gumagawa ka ng mabuti, hindi dahil hindi para maligtas ka. Kundi gumagawa ka ng mabuti dahil tayo po ay ligtas na. Okay? Malinaw po ba yun? So yung mabubuting gawa dito, bakit tayo ini-encourage to do good things, mga kapatid? Kasi para po kapag nakita ng ibang tao, hindi po sila matisod. Kaya tayo
example, mga kapatid. Kasi para makita dito kung paano ba yung pagiging tunay na lingkod ng ating Panginoon. In terms ng trabaho, paano natin mapapakita na tayo po ay may integrity and holiness? Una, hindi ka pupapasok ng late at hindi ka naman aalis ng maaga. Kasi madalas sa mga trabaho may mga ganito. Lalo na po, ayoko na magsabi kung saan ahensya yun. Pero sabi nila, okay lang pumasok sa kanila ng late. At okay lang din kahit maaga sila umuwi. Pangalawa, kung ikaw po ay may integrity through your actions, hindi mo po gagamitin yung oras mo sa opisina para sa personal na bagay. Kagaya ng online shopping, pag-aasikaso ng personal na negosyo mo, o pagpindot sa social media habang nagtatrabaho, habang bayad yung oras mo para magtrabaho. Marami kasing Christian sa panahon natin ngayon, we think na basta nagtatrabaho ako, pumasok ako sa trabaho, okay na yun. Pero ang pinakamahalaga po dito, kung ano yung ginagawa mo dun sa oras ng trabaho na binayaran ka ng company. Okay? So ano pa po? Paano makikita yung integrity and holiness in our actions? Yung hindi pag-uuwi ng mga office supplies. May tumatawa dito. Ibig sabihin, kung ikaw ay Kristiyano na may integridad at holiness through your actions, hindi ka mag-uuwi ng bond paper galing sa office, hindi ka mag-uuwi ng ballpen, hindi ka mag-uuwi ng kape para gamitin mo ng personal sa bahay ninyo. Okay, ano pa? Kapag yung kasamahan po natin sa trabaho, mga kapatid, parang ano, madami ba to? Madami dito Okay. So kung ikaw ay may integridad bilang isang Kristiyano, di ba? Kung merong pinagchichismisan, for example, chismis, sa loob ng opisina, mga kapatid, di ba? Hindi ka makikijoin in sa chismisan. Kahit galit ka sa boss mo, hindi ka makikijoin sa iba na nagagalit din sa boss ninyo. You keep your mouth shut. Okay? Or ikaw yung mag-change ng paksa. Okay? Ano pa? Eto, madalas to na naririnig ko. Tsaka madalas kasi kapag mag-audit ka, ganito nangyayari. May mga tao na nagdodoble sila ng resibo sa reimbursement. Kung ikaw ay isang Kristiyano may integrity at kabanalan, hindi ka magdodouble ng receipt mo. Hindi mo dodoblehin yung resibo mo para makakuha ka ng extra. Tapos na tayo sa mga nagtatrabaho. Sa paaralan naman tayo. Sino dito mga estudyante? Taas kamay. Estudyante. Estudyante sino? Mga nag-aaral. Ayan, mga nag-aaral. Para makitaan ka ng holiness and integrity sa actions mo, dapat hindi ka nagiging pabuhat o ghost member sa mga groupings ninyo. Madalas kasi yung iba, mag-aambag na lang ako ng pansit canton, kayo na bahala dyan. Pansit canton, ako na bahala sa atin, kayo na gumawa ng activity natin, ako bahala sa pagkain. Pero kung ikaw yung Kristiyano na may integrity and holiness, hindi mo po yan gagawin. Ano pa? Hindi ka magsasalita ng masama o gagawa ng GC para pagchismisan yung teacher mo. Ang dami sa panahon natin ngayon na mga estudyante na palaging na-hurt yung mga teachers nila. Kasi ang daming issue ng mga students sa teachers nila, tapos ginagawan pa sila ng GC para dun ilabas lahat ng galit kay ma'am. Teacher alert, charot. Ayun. Diba? Doon ginagamit. Gumagawa ng GC para sabihin yung galit kay teacher. Diba? Pero kung ikaw po ay isang estudyante, dapat hindi po ganun yung ginagawa natin. Okay? Kung ikaw naman ay teacher, sino yung mga teachers dito? Ay, may dalawang teacher dyan, okay? Hindi ka po magbibigay ng marka or ng mataas na grado sa estudyante dahil favorite mo siya. Okay? At hindi mo naman ibabagsak yung isang tao dahil hindi mo kasundo yung magulang niya. Okay? So kung ikaw po ay isang teacher, dapat hindi ka bias. Okay? Para makitaan tayo ng integrity and holiness sa actions po natin, dapat po maging fair tayo sa lahat ng ating mga
ginagawa. Kung ikaw naman po ay nagnenegosyo, mga kapatid, dapat po tama yung timbangan natin. Okay? Dapat hindi yung may 0.01 na kulang, hindi yung may dapat tama yung timbangan kung ikaw ay nagde-negosyo ka. At ito pa yung madalas na issue sa buy and sell. May mga nagba-buy and sell, mga kapatid, na ang ginagawa nila, tinatago nila yung defect ng kanilang mismong produkto na tinitinda. Pero kung ikaw ay isang Kristiyano, mga kapatid, dapat hindi po ganun yung ating ginagawa. Okay? So, sunod po, ano po yung hinahanap ni Apostol Pablo or inuutos kay Titus? Sorry, no. Okay. So, ano po yung inuutos kay Titus? Dapat magkaroon po siya ng integrity and holiness sa kanyang motibo. Sabi po sa Titus 2, verse 70, sa iyong pagtuturo ay ipakita mo ang kawalan ng kapintasan at ang pagiging seryoso. Dito po, sinasabi po dito, mga kapatid, na yung motibo dapat natin bilang isang servant ng Diyos ay hindi po para sa pera, hindi po para sa katanyagan, at hindi para makontrol mo yung ibang tao. Madalas po sa mga tao sa panahon natin ngayon, meron pong mga organization na ginagamit po nila yung salita ng Diyos para kontrolin yung mga tao. And that's so sad. Pero ang sinasabi po dito kay Titus, mga kapatid, at sinasabi rin po sa atin bilang isang Kristiyano, dapat po hindi natin gamitin, dapat po yung buhay natin, mga kapatid, every time na tayo ay naglilingkod, dapat po ang motibo natin ay pure at hindi po makitaan ng kahit anong pansariling kagustuhan. So, paano ba natin mapapakita? Ano ba yung mga example? Or paano ba natin matitest yung ating motive when we are inside the church? Kapag ba hindi tayo napasalamatan sa unahan or hindi nabanggit ang pangalan natin, or hindi tayo napansin ng pastor pagkatapos ng isang event, nasasaktan ba tayo o nawawalan tayo ng ganang paglingkod? Because if that's our heart, mga kapatid, kung ang kawalan ng pansin ng tao ay sapat na para talikuran yung gawain ng Diyos, maaaring yung motive po natin ay hindi pure, kundi full of ego and validation. Sa atin naman pong mga trabaho, nagpapakasipag ba tayo sa trabaho para lang ma-promote? Or nagpapakasipag tayo kasi gusto natin maging excellent sa ating mga ginagawa? Sa social media, mga kapatid, maraming mga Christians na nakikita ko po na nagpo-post sila ng picture nila na nagbabasa sila ng Bible, na may kasamang kape, tapos yung caption nila, Lord, humbled to be used by you. Ang tanong, sa pagpo-post mo na yon, ano talaga yung tunay mong motibo? Ano ba yung layunin mo? Kaya ka nagpo-post ng gano'n? Do you want people's attention? Kasi po yung tunay na pag-worship sa Lord, hindi siya madalas na pinupost. Kundi kapag nag-worship ka, ginagawa mo yun in secret. Kasi doon mo mas napapaligaya yung Diyos when you're doing things secretly. Sa family naman natin, nagre-regalo ka ba sa asawa mo dahil may kasunod itong healing o favor na gusto natin makuha pagkatapos? Sa mga anak, sumusunod ba tayo sa parents natin kasi may gusto tayong makuha sa kanila? Ano po ba talaga yung ating motive whenever we do things? Tandaan natin, mga kapatid, na kahit tama yung actions natin, nag-church ka, nagpa-tithes ka, ginagawa mo yung mga bagay na mabuti sa paningin mo sa harapan ng Diyos, but if your motive is wrong, hindi pa rin po natin mapiplease ang Lord doon. Kasi bilang isang Kristiyano na may integridad at kabanalan, dapat yung motibo po natin ay pure sa lahat ng ating ginagawa. Pangatlong utos po ni Apostol Pablo kay Titus, to have an integrity and holiness sa ating pagsasalita. Isang bagay po na palaging napupulaan ng mga Kristiyano is because, una, mahilig tayong makichismis. Instead
na ang marinig sa atin is encouragement or lifting up other people. Madalas kasiraan ng iba yung naririnig sa atin. Pero bilang isang Kristiyano na may integridad at holiness, dapat po sa ating pananalita, ang naririnig po dito ay encouragement sa ibang tao. Dapat ang naririnig dito, nag-i-speak dapat tayo ng blessing. Dapat tayo yung mga tao na nagsasabi ng mga words na nagbibigay ng kapayapaan sa iba. Nag-i-encourage dapat tayo. Kasi bilang isang Kristiyano na may integridad at kabanalan, dapat po tayo mismo yung nagiging peace. Nagbibigay ng encouragement sa lahat ng tao na nahihirapan. Hindi yung tayo pa yung magiging reason bakit sila mawawalan ng gana para mabuhay. Ang tanong, paano natin magagawa yung pagiging banal at may integridad sa ating pagsasalita sa loob ng tahanan? Dapat hindi tayo nagbibitaw ng mga joke kunwari, pero yung layunin nito is para mang-insulto ka. For example, ang taba mo ngayon parang umitim ka ngayon. Yung mga ganon. Alam natin na minsan yung mga ganong joke, may mga laman po yun. And minsan hindi natin alam yung pinagdadaanan ng tao. Kaya hindi tama na basta tayo magbigay ng mga ganong komento. Sa trabaho naman natin, paano natin mapapakita ang integrity and holiness? Mapapakita po natin ito sa pamamagitan ng hindi mo paninira sa kapwa mo sa trabaho. Madalas kasi may politics din po inside ng company. Para mas maabilis ka ma-promote, sisiraan mo si ganito. Pero bilang isang Kristiyano, dapat hindi po tayo ganun. Okay? Ano pa po sa paaralan? Kapag may isang estudyante na naging meme o pinag-uusapan sa batch ng chatroom natin, yung hindi mo pagpindot ng haha sa GC ninyo, doon po nagpapakita ng integrity and holiness through our speech. Aware ba kayo ngayon, mga kapatid, na yung way ng digital ngayon, ito na po yung paraan na tinatawag na modern age na pagsasalita. Aware po ba tayo doon? So anything that we post online, mga kapatid, tumutukoy na rin po ito sa way ng pananalita natin. Kaya we really have to be careful, mga kapatid. Lalo na po sa part ng social media. Be careful kung ano po yung pinopost natin. Okay? At ano bang reason kung bakit sinabi ni Titus na dapat magkaroon tayo ng integrity and holiness sa ating salita, sa ating motibo, at sa ating pong, sa ating pong mga actions. Kasi ito po. Final point po natin, mga kapatid. To be integrity and holiness and witness. In Titus 2 verse 8b, sabi dito, upang ang kalaban ay mapahiya dahil walang masamang masasabi laban sa atin. Kung mapapansin natin, mga kapatid, kung babasahin po natin yung Book of Titus, makikita po natin dito na palaging ang tinutukoy ni Apostol Pablo, singular siya palagi. Laging iyo, mo, ganun niya po tinuturo yun. Naka-singular form siya. Pero dito, kung titingnan natin sa pinaka-last point, meron siyang binanggit dyan na word na atin. So, bakit po? Yung target po, yung kalaban na tinutukoy po dito, mga kapatid, ito po yung mga tao na tumitingin sa atin bilang isang Kristiyano. Kapag nagpakilala po tayo bilang isang Kristiyano, automatically, ang tingin ng mga tao, titingnan nila lahat ng mga ginagawa, sinasabi natin. Tapos, kapag may nakita silang butas, ang gagawin nila, sasabihin nila, ay, peke ka naman mali naman yung pananiniwalaan mo. Madalas po na gano'n. O kaya yung iba sasabihin, ay, Kristiyano ka pa naman. Diba? May mga ganong pag-guilt trip na nangyayari. At eto, mga kapatid, ang inaasahang reaksyon, ang layunin kasi, mga kapatid, kung bakit sinasabi na dapat magkaroon ng integrity and holiness para mapahiya po yung kalaban. At yung resulta ng pagkapahiya ng kalaban ay kawalan ng anumang masamang masasabi sa atin. Ngayon, papaliwanag po, bakit atin yung sinabi dito? Pakibalik po. Yung kaya po atin yung sinabi dito, kasi tandaan natin,
bilang servant ng ating Panginoon. Hindi na lang po natin dala yung sarili natin. Dala na rin po natin yung pangalan ni Kristo. Kaya tayo tinuturuan na maging maingat tayo sa pagsasalita, maging maingat tayo sa ating mga gawa, at maging maingat tayo sa ating mga motibo. Kasi kapag may ginawa ang isang leader or may ginawa ang isang Kristiyano, hindi ikaw yung masisira. Sino yung masisira? Lahat ng mga Kristiyano. Mas lalo si Kristo. We are an ambassador of Christ. At kapag ang isang pastor, ang isang leader ay nagkasala, nadadala niya yung buong iglesia na kanyang pinaglilingkuran. Hindi sinabi dito na magkaroon ka ng integrity and holiness for your own good. Pero lagi natin tatandaan na kapag natitempt tayo na magkasala, mga kapatid, isipin natin na dala natin palagi yung pangalan ni Kristo. Anong sasabihin ng iba kay Kristo kapag nakita nila yung mga bagay na mali natin? Whenever we choose to live na walang integrity at kabanalan, damay na po si Kristo dito, at hindi lang po si Kristo, kundi yung buong churches ng CFI, kung dito ka nag-church, and other churches. Why? Because we are His ambassador. Dala natin yung pangalan ni Kristo, and this life that we are is not ours anymore, kundi sa ating Panginoon na. Kaya every time na, for example, sa work, natitempt ka na sagutin yung mga critic mo sa work, pag-pray mo na lang. Hindi lahat ng bagay dapat mong sagutin. At hindi ka dapat gumaganti. Kung sa klase ninyo, pinagkakaisahan ka, binubuli ka, hindi mo kailangan gumanti. Let God work in behalf of you. At huwag kang makikisali sa kaguluhan ng iba. Kasi dala mo yung pangalan ng Diyos. Sa community naman, dapat hindi tayo yung nagpapasimula. Nabanggit na to ni Pastor nakaraan. Hindi tayo dapat yung nagpapasimula ng mga hidwaan. Kung meron kang problema sa iyong kapitbahay, puntahan mo siya at kausapin mo ng maayos. Huwag kang makikipagsigawan at huwag kang makikipagmurahan. Kasi dapat bilang isang Kristiyano, dapat tayo yung nagbibigay ng peace sa ating community. At pinakalas, dapat kapag tutulong ka, dapat walang camera. Dapat wala akong camera kapag tumutulong tayo. Okay? So, for us to be a better, mga kapatid, kung papansinin natin dito, lahat ng mga practical na pwede natin gawin, diba? Doon pa lang mapapakita natin at pwede natin mapakita yung magkakaroon natin ng integridad and holiness. Pero ano ba yung gusto lang kong sabihin dito? At gusto nating ibalik na tanong. Sino ba tayo kapag wala na pong nakakakita sa atin? For our conclusion, mga kapatid, therefore, let us go out and be the mold, a living example of good works, the message of sound speech that cannot be condemned, the mission that silenced the critics of glorifying Christ. Let's not just preach the gospel, but let's prove the gospel. Mga kapatid, sa oras na ito, yan. Yung pinag-aralan po natin na yung tunay na integridad at kabanalan ay hindi lang po siya sa isang panlabas na katauhan, na kasuotan, na sinusuot po natin. Kung paano ka dapat sa loob ng iglesia, ganun ka rin dapat sa iyong opisina, sa ating paaralan at sa ating negosyo. Lalong-lalo na po sa loob ng nakasana nating kwarto. Natutunan natin na ang malaking pagkakaiba ng isang volunteer sa isang tunay na lingkod, na ang volunteer ay mabilis magtampo at magpalamig kapag hindi napapansin. Pero ang tunay na lingkod ni Kristo ay may malalim na pagkakaunawa na hindi na po siyang may-ari ng kanyang buhay. Kaya meron siyang integridad 24/7. So sa mga oras na ito, mga kapatid, lagi nating tatandaan na ang sinasabi lamang po ng ating Panginoon, we need to do good things to glorify Him in all
we do. Maaari po ba tayong tumayo, mga kapatid? Ayan. At habang nakatayo po tayo, nakayo po tayo mga kapatid, let's pray. Maaaring may iba po sa atin sa oras na ito na alam ng Panginoon kung ilang beses na tayo nagkunwari. Kanina na-mention ko na alam naman natin na meron tayong mga double life na ginagawa. Madalas na hinahati natin yung ating buhay. Madalas na maaaring pa na lang tayo sa linggo pero nagko-compromise tayo every Lunes hanggang Sabado. Marami rin po sa atin yung naging volunteer lang yung mindset. Naglilingkod po para sa pangsarili lang natin ego o papuri para makabawi sa ating nakatagong kasalanan. Siguro rin merong mga pagkakataong nagtampo ka dahil hindi tayo napapasalamatan or kapag tinutuwid yung ating mga pag-uugali. Pero ito po yung good news, mga kapatid. Hindi tayo tinatawag ng Diyos sa kabanalan gamit yung sarili nating lakas. Kasi kung sarili nating lakas, mga kapatid, yung aasahan natin, babagsak talaga at babagsak tayo. Ang tawag sa kabanalan ay nakatungtong sa biyaya ng ating Panginoon. At yung biyaya po na yun ay hindi lang nagpapatawad ng kasalanan, kundi nagbibigay ng kapangyarihan para talikuran natin ang dumi ng mundong ito at mamuhay ng may integridad. Kung narito po tayo ngayon at sinasabi natin sa ating puso na, Lord, patawarin mo po ako. Naging madaya ako sa maraming bagay. Naging marumi yung motibo ng aking puso. Ngayong umaga po, ayoko nang maging volunteer lang, kundi gusto ko nang isuko yung buong pagmamay-ari ng buhay ko sa iyo bilang iyong lingkod. Kung yan po yung sigaw ng puso natin, nasan ka man, okay lang ba na itaas natin yung ating mga kamay bilang tanda po ng pagsuko sa ating Panginoon? At sa oras na ito, mga kapatid, sa lahat po ng nagtaas ng mga kamay, sino man po dito yung gustong magpatibay ng ating panata bilang uliran sa mabubuting gawa, inaanyayahan ko po kayong lumapit dito sa harapan. Dahil yung paglapit po natin, mga kapatid, simbolo po ito ng pagpapakumbaba sa ating Panginoon. It signifies na binibigay na natin ang ating buong buhay sa ating Panginoon. So kung gusto natin isuko yung ating buong buhay, lahat ng aspeto ng buhay natin sa ating Panginoon, maaari po kayong lumapit dito sa harapan. And as they sing this song, tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. Banal namin Diyos.
Panginoon, na nag-attempt kami, Panginoon, when it comes na magsabi, Lord God, na hindi maganda sa kapwa, na meron kaming mga wrong motives, Panginoon. Lord, I pray in the name of Jesus, natulungan niyo po kami, Lord, na makaiwas po, Lord, sa mga bagay po na ito. At tunay na magkaroon po ng pagsunod sa inyo, Panginoon. Mamuhay po ng may integridad at kabanalan, Panginoon. Lord, we really want to change, Panginoon. And we want, Lord God, to honor you and glorify you sa aming mga buhay. Ngunit, Lord, hindi po namin kaya to nang wala po yung tulong ninyo. Kaya sa oras na ito, Lord, puspusin niyo po kami ng inyong banal na spirito na siyang gagabay sa amin para makatakbo, Panginoon, at makalayo sa mga kasalanan na ito, Lord, na hindi po ninyo gusto, Panginoon. Sa oras po na ito, Lord, tulungan niyo po kami. Umaasa po kami sa inyo, Panginoon. At nawa, Lord, sa oras na ito, sa bawat isa po sa amin na narito, sa aking mga kapatid na nasa harapan, Panginoon, Lord, sinusuko po namin ang aming buhay sa inyo. We want you, Lord God, to be our God, to be our Savior, Panginoon, that lead the way, Panginoon, na tutunay, Panginoon, na ariin po ang aming mga buhay, Panginoon. Lord, remind us, Lord God, that the life that we have right now ay hindi na po sa amin, kundi ito po ay sa inyo na po, Panginoon. Salamat po, Lord, for giving us the opportunity, Lord, to serve you, Panginoon, and to be reminded of your word, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa oras po na ito, Lord. We want to give you glory. We want to give you honor, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord, na maging good example sa lahat po ng aming mga ginagawa. Whether sa aming community, sa loob ng tahanan, Panginoon, sa aming paaralan, sa trabaho, Panginoon, sa lahat ng makakasalamuhan namin, Panginoon. Nawa makita po kayo, Panginoon, sa aming mga buhay. Help us to have a Christ-like attitude, Lord. Tulungan niyo po kami, Lord, na maging mapagpakumbaba, maging mabuti, Lord, at magkaroon po ng pure na motibo sa aming mga buhay. Salamat po, Lord.